Sa isang maliit na baryo, may lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sinasabing pinapalibutan ito ng mga kwento tungkol sa multo na nagpapakita tuwing gabi. Marami na ang natakot, pero may isang batang lalaki na si Marco na gustong malaman kung totoo nga ba ang mga kwento. Isang gabi, nagpasya si Marco na pumasok sa bahay. Malaki at madilim ito, puno ng alikabok at lumang gamit. Ramdam niya ang lamig sa hangin habang nag-iikot, pero hindi siya natakot hanggang sa naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Biglang kumislap ang isang ilaw mula sa isang kwarto. Lumapit siya at nakita niya ang isang aninong nakatayo sa pinto. Maliit, nakasara ang mga mata at nakaputi ang suot. Hindi ito kumikilos, pero ramdam niya ang malamig na hangin na pumapaso sa kanyang balat. Nang tumingin si Marco sa anino, biglang nagsimula itong umakyat sa dingding. Parang isang anino na umaakyat ng isang pader. Napaatras siya, pero napilitan siyang magpatuloy sa paglapit. Sa isang iglap, ang anino ay bumaba mula sa dingding at nagsimulang lumakad papunta sa kanya. Hindi na siya makatakbo. Napatingin siya sa anino at sa isang iglap, nagsalita ito. Isang malamig na tinig na nagsabi, "Wala kang karapatang pumasok dito." Biglang nangilid ang luha ni Marco nang maramdaman niyang napuno siya ng malamig na hangin at isang mabigat na presensya. Nang magsimula siyang umatras, ang anino ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, nakarinig siya ng isang mahinang bulong sa kanyang tainga. "Huwag mong babalikan o magiging ikaw ang susunod." Nang makalabas si Marco sa bahay, hindi na niya muling nilapitan ito. Pero sa tuwing gabi, naririnig pa rin niya ang mga bulong mula sa dilim na nagsasabing, "Ikaw ang susunod."